Magandang araw po sa inyong lahat. At sa araw po na ito ay patuloy nating pagbubulay-bulayan ang salita ng ating Panginoong Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tinatawag na ang security in times of pandemic. Saan po ba ang ating security sa panahon po ng pandemyang ito? Alam niyo po, ang sagot po natin ay ang ating security in times like this of COVID-19 is in our sovereign God and His Word. Nasa ating makapangyarihang Diyos at sa Kanyang mga salita. Alam niyo po, mga giliw kong kapatid at kaibigan, ang kasaysayan po ng mundong ito ay saksi sa mga karanasan ng dinaanan ng mundong ito mula pa po sa pagkatatag nito. At alam natin na ang mga tao sa Lumang Tipan and even in Old Testament at nung 1st century up to now ay may mga dinadaan ng trouble o tinatawag na difficulties sa panahong ito ng ating mundo. Alam nyo ho, kapag pinag-aralan po natin ang Isaiah chapter 8 verse 22 ay ganito po ang ating matutunghayan. Sa Isaiah chapter 8 verse 22 ay sinabi ho ni Propeta Isaiah chapter 8 verse 22, dapat ho nating maunawaan ang ganitong mga pangungusap. Sila'y titingin sa lupa, ngunit ang makikita lamang ay kahirapan at kadiliman, ulap na hapis at itataboy sila sa makapal na kadiliman. Now, kung ating titingnan nitong Isaiah chapter 9, ito yung panahon ng kaguluhan na binabanggit ng ating Propeta Isaiah na pinagpahayagan ng ating Panginoong Diyos. Doon makikita natin sa verse 21, sila'y daraan sa lupain na nahihirapang lubha at gutom, at kapag sila'y nagugutom, sila'y magagalit at susumpain ang kanilang hari at ang kanilang Diyos at ititingala ang kanilang mga muka. So, in Old Testament, nakita natin na ang mundo ng panahong iyon is lugar na kung saan ay kahirapan. Not only that, but we do believe, even in the book of Genesis, nakita natin yon na ang kasalanan at ang kahirapan ay dumaan sa mundong iyon. Kahit sa Israel, yung mga salot na dinaanan na pinadala ng Panginoon ay nangyari. Now, inasabi lang po doon, our world is a difficult place po. Pero makikita natin na ipinangako ito ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 16 verse 33. Makikita po natin sa John chapter 16 verse 33 ang pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya ay ganito, ang mga bagay na ito ay sinabi ko na sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutang ito. Pinakikita po dito sa John chapter 16 verse 33 na ang mga anak ng Diyos is having a pressure of tribulation o paghihirap sa mundong ito. Subalit dapat nating maintindihan na God does everything. Ginagawa ho ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi ho ito aksidente. It is permitted by our sovereign God. Even in Amos 3 verse 6 to 7. At yan din ay makikita natin sa Isaiah chapter 45 verse 15, sa Job chapter 40 verse 41. Makikita natin na ang lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kalooban, upang tayo na mga mananampalataya ng ating Panginoong Diyos ay magtiwala na ang mundong ito ay hindi tahanan ng mga anak ng ating Panginoong Diyos. Ating security sa mundong ito ay wala
sarangya at dinadaanan ng hirap ng mundong ito, kundi nasa ating makapangyarihang Diyos. At ang kanyang kaaliwan na inilalagay sa atin ay matatagpuan natin sa kanyang mga salita. Hindi ho natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa araw ng bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, o sa susunod na mga taon. Subalit, dapat nating maintindihan na tayo na mga anak ng Diyos ay dapat na nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, na alam natin na bagamat minsan ay hindi natin maarok ang kaganapan at nangyayari sa mundong ito, sa buhay ng bawat church, sa buhay ng bawat pamilya, sa buhay ng bawat individual. Dapat nating maintindihan na ang ating pagtitiwala ay nasa makapangyarihang Diyos na ating Panginoon. Sinasabi ho ng Romans chapter 8 verse 28, sapagkat sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. In all things, God's work together for good. Nakita ho natin on. Dito makikita natin in even Ephesians 1:11 na ang lahat ng pinlano ng Panginoong Diyos ay matutupad. At alam natin na walang aksidente sa karanasan natin sa mundong ito. At ito ay nagpapakita sa atin na tayo ay dapat nagtitiwala sa makapangyarihang Diyos, sa kanyang salita na ating pinapanampalatayanan, na sa panahon ng ganitong karanasan natin ng pandemic ay dapat na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Kung tayo ay na kay Kristo, kung tayo ay may tunay na relasyon at pananampalataya sa Kanya, ang lahat ng bagay ay nangyayari sa atin, hindi dahil sa ano paman, kundi alam natin na sa pananaw ng Diyos, ito ay makakabubuti sa atin. At ito din ay magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos sa panahon na tayo ay dumaraan sa ganitong kalagayan upang makita natin na tayo ay ginagamit ng Diyos for His own glory. Alam natin na ang takbo ng sanlibutan na masama na nangyayari ay pinahintulot ng Diyos. Pero tandaan din po natin, God does not create evil, but He control evil for His purpose. Hindi lumikha ang Diyos ng masama dahil sinasabi ni Santiago na bawat mabuti at ganap ay kaloob ng Diyos. At ang Diyos natin ay hindi nanunukso ng masama. Pero ginagamit ng Diyos ang kasamaan na nasa kanyang control, nasa kanyang sovereign control upang gamitin niya for His purpose. Nakita natin yan kay Job sa chapter 1 verse 2 na dinaanan ni Job ang lahat ng pagsubok sa kanyang buhay, na ang diablo ang siyang nag-initiate sa ating Panginoong Diyos. Pero alam natin na itong si Satan ay pinahintulutan ng Diyos upang ang layunin ng Panginoong Diyos ay maganap sa buhay ni Job. At makita natin na ang Diyos ay naluwalhati sa kanya. Alam niyo ho mga kapatid, hindi pinaalam ng Diyos sa atin ang ating kinabukasan. Bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa mga darating pang araw. Subalit alam natin na sa ganitong kalagayan ng ating buhay ay dapat tayong nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan at soberano. Ngayon, ang tanong mga kapatid ay ito lang. Saan natin matatagpuan ang ating seguridad sa panahon ng pandemic na ito at sa kaguluhan ng mundong ito? Ang sagot po ay nasa kapangyarihan ng soberanong Diyos at sa pamamagitan ng kanyang salita na siyang nagbibigay sa atin ng pagtitiwala na ang Diyos ang namamahala sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa pamamagitan ng kanyang salita. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Amen at Amen.